ano? po dito. Ay, hindi ko lang po alam. Okay. So, kumusta naman si Lolo? Kasi meron din tayo nakausap, di ba, Kuya Red? Nahihirapan yung iba eh. Oo, masusungit na. Oo. Kumusta naman si Lolo na alaga mo, Kabayan Margie? Okay naman po siya. Magkasundo naman po kami. O, yun ang maganda. O, yun, no? Lagi, Oy, ano yan, parang namamasyal. O, namamalengke. Parang ang lakas pa rin ni Lolo, no? Kahit 101 years Oo old. nga. Opo, malakas pa rin po siya. Ay, saan kayo papunta niyan? Mamasyal. Lalakad po papunta po ng park po niyan. Papunta ng park. Okay. Ilan kayong nakatira sa loob ng bahay, Kabayan Margie? Dalawa lang po kami dito sa bahay po nila. Bali yung mga amo ko, dinadalaw-dalaw lang po kami. So talagang ikaw na talaga ang nakatutok. Opo. Sa'yo na yung... Ako na yung ano niya. Yung forever niya, charot. So, ibig sabihin, ano siya, hindi na siya talaga nakakalakad? Nakakalakad naman po. Nung nagkasakit po, medyo nanghina po siya. Kaya pag minsan tinutulak or inaalalayan ko po siya. Oo. Di parang nurse na rin siya, no? Correct. Pero Oo. Kabayan Margie, yung mga ganyang edad, ano bang mahirap sa parte ng pag-aalaga? Ako po minsan, itong alaga ko parang bata na makulit po. Tapos sa gabi po, hindi po siya nagpapatulog hanggang madaling araw po. Minsan, mga alas 4, ganyan na po kami natutulog dalawa. Anong ginagawa? Naglalaro lang po sa kanyang kama po. Alam, parang bata lang talaga, no? Anong linalaro niya? Yung kama niya po niya, Anong... tinatapik-tapik, kaya minsan yung katawan niya, ginaganon-ganon lang po niya. Baka may Alzheimer's na si Lolo or may ulyanin na? Ulyanin po siguro ganon. Sa katandaan na rin. Oo. Mabuti nakikilala ka pa rin niya. Ay, hindi na po. Hindi na po niya alam yung pangalan ko. Yung dati tinatawag ako ngayon, Way. Sabi na Ano yung Way? Ano yung way? Oy, parang, My way. Oy, ganon po. Oy! Oh, Okay. Pero mabuti hindi siya nagsusungit sa'yo since hindi ka na niya nakikilala. Awa ng Diyos po, hindi naman po. So simula ba nung pumasok ka dyan, pumunta ka ng Taiwan, siya na yung inalagaan mo? Hindi po, dalawa po sila. Mag-asawa po sila. Si Lola at saka si Lola. Yung lola Dalawa namatay pala na. nun dati. Si Lola, Lola? namatay na po noong 2018. 2018. So, Paano mo nalagaan yung dalawang? oo na mag-isa ka. Oo, na matanda. Mahirap po. Si Lolo po noon, medyo malakas-lakas po. Kaya pa niya po lahat yung magluto, ganyan po. Kaya pa po niya noon. Kaya niya pa mag- Si Lola 7 lang years po ago. talaga yung medyo mahina po. Yung matanda, may mga ilang edad ang inabot? Yung Si Lola nanay, po Lola. is 98 years old po. Matanda, 98. Oh my God, ba't ang layo ng, bakit Diba? umabot sila ng ganong edad? Kaya nga po. Oo. Pero kumusta naman yung... Madalas po dito kasi kinakain nila gulay lang. Oo. Gulay. Parang sa China din. Oo, marami talagang mga matatanda sa Yes. China, Taiwan, mga Oo, sa Chinese. Singapore, ganyan. Meron pa matatanda na, pinagtatrabaho pa rin dyan, ha? Singapore, May Hong Kong. matanda rin dito. Dinosaur. Namamatay sa Cagayan. Oo, na politika pa yun, ha? Nagtatrabaho pa rin sa ano yun. Ganon, tanda-tanda na yun, ha? Pero Nalokan mo talaga. kaloka yun. Ako po. Oo, kumusta naman yung mga anak niya dyan, Kabayan Oo, Margie? paano yung Oo. trato sa'yo? Mababait po sila. Tinuring po nila akong isang anak. So ano yung Oo, syempre, alam na, paano ba ang kultura ng pamilya dyan sa Taiwan? Kasi sa ating mga Pilipino, talaga yung attachment natin sa mga magulang natin, talagang tinututukan natin sila. Lalo na kapag meron tayong mga kasama sa bahay na pinag-aalaga natin sila sa magulang natin. Medyo stricto tayo minsan talagang Yes. tinitignan natin yung kalagayan ng magulang natin kung inaalagaan ba ng maayos. At yung iba, Kuya Red, ay kailangan kasama talaga sa bahay nila. Yung mga anak. Oo. Oo. Na nakikita talaga everyday yung magulang. Sa'yo, Kabayan Margie, ano yung pinaka number 1 na payo nila sa'yo sa pag-aalaga mo sa tatay nila? Ang gusto nilang po nila, alagaan ko siyang mabuti, wag ko siyang papababayaan, ganun lang po, sabi nila sa akin. Kasi nagtiwala na po sila sa akin. Oo. Paano ko alagaan si Lolo. Oo. Pero paano
kabayan Margie, di ba? Sabihin na natin, 101 years old na si Lolo. At tanggapin natin, no, lalakad talaga tayo. Pupunta tayo sa hantungan natin Oo. talaga, mamamatay tayo. At lalo na si Lolo, matanda na. Paano kapag nawala na si Lolo, mag-i-stay ka pa rin sa kanila? Pag dito po yung namatay na po yung isang alaga, kailangan po na lumipat na po sa ibang amo po. Employer. Oh. Pero Pero hindi, balak mo ba lumipat? Just in In case, case. po, baka lilipat ako kung hindi po nila ako... kukunin. Kasi po dito hindi po pwedeng basta-basta kumuha ng caregiver kung walang matanda na na aaalagain. Pero di ba pwedeng kunin kanilang domestic helper ng mga anak nila? Hindi na Bawal caregiver? po, bawal Ay, po bawal. dito sa bansang Taiwan po yung ganun. Oh, so kung ano talaga yung nasa kontrata mo or nasa entry mo na Caregiver trabaho, talaga. yun yung Opo. talagang trabaho mo. Oo. Eto, kabayan Margie, sinasabi kasi nila na kapag caregiver daw ang isang OFW, malaki ang kinikita, malaki ang sahod. Lalo 7 years na siya. Correct. Totoo ba yun? Dito, nung pumunta po ako, 17K NT dollars po yung sahod ko. Pag sa Pilipinas po, 28 to 30,000, depende po sa palitan. Konti lang palang Noon. difference. Oo. Oo. Noon, pero ngayon medyo tinataasan din nila yung sahod mo. Opo, medyo nag-increase na rin po yung sahod ko. Yun nga, yung tanong ni Kuya Red, in case nga, na, yan, kunin na ni Lord si Lolo, hindi ka naman, or hindi rin basta-basta, na makalipat ka ng ibang aalagaan mo dyan. Wala ka bang balak na pumunta pa sa ibang bansa, like Hong Kong? Kasi konti lang naman pala yung difference, ng sahod Correct. ng domestic helper sa Hong Kong compared dyan sa Taiwan. Binabalak ko po rin po sa Hong Kong. Gusto ko rin ma-experience yung pamumuhay sa Hong Kong, yung trabaho sa Hong Kong po. Pero pag sabi nila, dito ka na lang sa Taiwan kasi maganda naman yung dito, trabaho, ganyan po. Baka pag lumipat po ako, baka katulad din dito na mabait yung magiging amo ko at mas lalong tataas yung sahod. Yung iba kasi dito, halos mga 60,000 pesos po yung sahod nila sa peso po. Diba? Mataas. Oo. Ano yung gusto mo ma-experience na trabaho sa Hong Kong, Kabayan Margie? Gusto ko mong ma-experience yung Maging kung fu. Sabi ko, sinasabi nila na every year nag-i-increase yung sahod sa Hong Kong. Pero Oo. feeling ko ata mahirap sa Hong Kong din, Tita Sushi. Oo, kasi yung employer kasi pwedeng mag-terminate, si employee pwede rin mag-terminate, kahit konting problema, mag-terminate ka nila. Oo, depende Pero yun. Depende pa rin. Oo. Eto Margie, ang isang naisip ko kung bakit gusto mo ng Hong Kong ay dahil nga sa regular yung holiday sa Hong Kong at talagang binibigay yon. Wala ka bang holiday dyan sa Taiwan? Dahil nga caregiver mahirap iwanan. Lalo't dalawa lang sila, di ba? Opo. Ayun. Wala kang day Minsan off. nakakapagpaalam po ako. Pero sino nag-aalaga kung nagpapaalam ka? Binabayaran naman. Sino nag-aalaga pag nagpapaalam ka? Yung amo ko po na lalaki. Okay, pag bumibisita. Oo. Pero kabayan Margie, alam mo na ipabalita nung mga nakaraang araw, hanggang ngayon, issue pa rin dyan sa Taiwan, yung marami daw umanong mga Pilipino, mga OFW, ang nawawala na ng trabaho dahil sa issue ng bangayan ng China at Taiwan. Kumusta, totoo ba yun? Marami bang mga OFW dyan ang pinapauwi ngayon sa Pilipinas? Marami akong napapanood na maraming mga kapwa nating OFW lalo mga factory workers po na nalilay off, pinapauwi sa Pilipinas dahil nga sa layoff dahil mahina na yung mga company na pinagtrabahuhan nila, wala na pong overtime. Ganun po. Marami po silang walang trabaho dito na nagtsatsaga na mag-apply din po sa ibang Sa iba? company. So marami kang nakikita mga kababayan natin dyan na mga Pilipino na walang trabaho, ganun? Opo. Meron? Marami Yung sila? iba po nagpa-part-time na para lang may pera sila, may pangkain. Yan po. Oh, kaya Tita Susi, nagtataka din. Delikado din yun. Oo, nagtataka din ako. Marami pa rin TNT. akong nakikita na nag-a-apply pa rin sa Taiwan. Pumupunta pa rin ng Taiwan.
marami pa rin ako nakikita, kahit na may mga balita talaga na marami na ang nawawalan ng trabaho. Depende siguro dun sa mga company din na in needs. Oo, pero kung sa akin talaga, Kung ikaw, Oo. ayaw mo pumunta na ng Taiwan. ayaw ko makikipagsapalaran, delikado, hindi mo masasabi ang mangyayari, no? Pero yun pa man, baka matakot si Kabayan Margie, umuwi na ng Pilipinas. Pero Baka bigla mag-cross country na ng Hong Kong. Kawawa din po kasi yung iba na 10 months pa lang, Oo. 5 months pa lang sila yung nalilay off. Oo. Tatanggal sa trabaho. may kakilala pa ako, Tita Susi, hindi nagtagal, kakapunta pa lang, pinauwi agad. Anong dahilan? Dahil nga, Sa company? Sa company, parang ganon. May problema talaga dahil doon nga sa pangayan ng China at Taiwan. Nagtatanggal sila ng mga trabahante nila. Di sana dun sa mga nagbabalak po mag-abroad, ay tingnan po mabuti yung mga company na papasukan po nila. Tsaka sitwasyon ng bansa. Tsaka sana naman may magawa ng ang gobyerno. Siguro naman meron sa kanila, no? Yung mga napapauwi ng biglaan, nawawalan ng trabaho ng mga OFW. Eto, Kabayan Margie, nagbakasyon ka na ba? For 7 years? Opo, nung last 2019 po. ang tagal na, ha? 2019 pa? Kasi may pandemic. 20, Oo, pandemic. bago pandemic, nakabalik na ako dito sa Taiwan 2020, January 2020 po yun. Okay. Ako pumutok yung COVID. Kabayan Margie, sabi mo sa akin, 33 years old ka na. Ala, binuking na yung edad. Pero hindi naman halata, di ba? Pero wala ka pang asawa. Wala po, single ring. Talaga ata nasa lahi ninyo ni Digna. Dinamay mo pa si... Kamag-anak ko nga talaga ata si Digna. Dinamay mo pa si kasamang Oh, Digna dito. bakit hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ano bang priority? Wala ka bang balak? Priority ko pa rin yung... Meron naman po balak. Pero unang priority ko po yung pamilya ko po. Pero... At tatay ko kasi matanda na rin po sila. Ay, kung bakit kayo naging breadwinner? Opo. Pero Tita Susi, sabi ni Kabayan Margie, siya naging priority niya yung pamilya niya bago yung sarili niya. Kumusta ba yung buhay ng family mo dito sa Pilipinas nung hindi ka pa nasa abroad? Mahirap po kami. Paano? Ang pamumuhay lang po namin is magsasaka yung nanay at tatay ko po, nakikitanim, ganyan po.